Magandang araw mga kamaster. Kung natatandaan po ninyo, bahagi po ng statement ng DepEd kaugnay po sa mga posibleng maibigay nitong tulong sa mga personnel nito na tinamaan o naging biktima ng kalamidad. Kagaya na lamang po ng bagyong Ulysses. Isa po sa mga posibleng maibigay ng DepEd ay ang pagdagdag ng pundo sa Provident Fund na pwede pong mai-loan ng mga DepEd personnel. Kung kaya sa episode na ito mga kamaster ay ating pag-usapan ang ilan sa mga basic na impormasyon na dapat po ninyong malaman kaugnay sa DepEd Provident Loan na pwede ma-avail ng mga DepEd personnel. Ang loan na ito mga kamaster ay mayroon itong maximum amount na 100,000. So, ang approval po ng Provident Loan kapag ang amount of loan is 50,000 below ay within the division level. So, within the division office lamang mga kamaster. Pwede ito ma-approve ng inyong school's division superintendent. Kapag more than 50,000 and up to 100,000 naman yung amount, ay pwede ang approval nito mga kamaster ay nasa regional level. So, it's up to the region yung approval ng inyong loan. Ang magandang mga kamaster dito sa Provident Loan sapagkat wala po itong service fee. So, walang magiging deduction yung inyong loan amount pagkuha po ninyo ng inyong proceeds. Hindi po kagaya sa mga loans ng GSIS o kaya ay sa mga private lending institutions dahil sa mga PLIs ay mayroon automatic na 6% na charge na siyang ibabawas po sa inyong loan. Pero dito sa Provident Loan ay kung magkano po yung amount na inyong inapplyan at na-approve ay siya ring amount ng inyong net proceeds dahil nga wala siyang service charge na magiging deduction sa inyong loan. Ang Provident Loan naman mga kamaster ay payable for up to 5 years. So 60 months ng installment ng inyong loan. At ang maganda dito mga kamaster dahil mas mababa po ang interest rate nitong Provident Loan compared po doon sa mga loan accounts ng mga PLIs o kaya ay sa GSIS. Dahil ang inyo pong 50,000 na amount of loan ay magkakaroon lamang ng 966 pesos na monthly amortization sa loob po ng 5 taon. So kung atin po itong i-compute mga kamaster, nasa 3.2% straight annually yung rate ng Provident Loan. Kung yun po mga GSIS loans ay madalas pinakamababa yung 6% na interest rate kagaya ng emergency loan ng GSIS. Pero dito po sa Provident Loan ay 3.2% per annum straight po yung magiging interest rate niya. So for your 50,000 na amount of loan that is payable for 60 months or 5 years, nasa 966 lamang ang inyong monthly amortization. At ang Provident Loan din mga kamaster ay pwede po itong ma-renew kapag po nakapagbayad na kayo ng at least 30% of your loan. So, pagkatapos po na kayo nagbayad ng 30% of your loan, ay pwede po kayo mag-apply ng renewal ng inyong Provident Loan. So, still, wala pa rin po itong service charge na maibabawas sa inyong loan. Hindi po kagaya ng mga loans sa mga private lending institutions at maging sa GSIS. Kung kaya naman ay talagang binabaha ng iba't ibang ng mga applications ng mga DepEd personnel itong DepEd Provident Loan. Ang tanging downside lamang or disadvantage nitong Provident Loan mga kamaster dahil limited po ang budget para po sa loan account nito. Hindi po kagaya ng mga private lending institutions o kaya sa GSIS na mayroon pong bilyon-bilyong pundo na pwedeng ipautang sa mga borrowers. Pero sa DepEd Provident Loan mga kamaster ay napaka-limited lamang po ng pundo dahil para lang po itong pinarolling na amount na pera. Kung magkano po yung magiging collection for the month
ay siya ring automatic na magiging funds available na pwedeng ipapautang sa mga DepEd personnel. Pero meron naman pong ibang sources na pagkukunan ng pondo itong Provident Loan. Dahil nga yung salary deduction na nire-remit ng DepEd sa mga private lending institutions ay binabawasan po yan ng service fee ng maybe 1% o kaya ay 0.5%. At ang service fee na yan mga kamaster, pagkatapos itong ma-deposit sa Treasury, Philippine Bureau of Treasury, ay pwede itong ma-request ng DepEd at gawing pondo para sa Provident Loan. Pero hindi naman po ito ganun kalaki na pondo. Kung kaya talagang limited resources, kaya hindi po talaga nito ma-cater ang lahat ng mga naglo-loan in just one month or one setting. So depende po kung marami yung nag-apply ng loan, so expected din na medyo may katagalan yung processing dahil nga limited itong resources, itong pondo ng Provident Loan. At isa pa, dahil nga wala itong mga deductions na upon application, meaning to say, wala rin po itong insurance, itong Provident Loan. Kung kaya talagang sinisingil ito kapag ang borrower ay nag-resign, nag-retire o kaya ay namatay. So talagang talagang sinisingil itong Provident Loan dahil nga wala po itong assurance. Pero meron naman po itong co-maker. So maaring si co-maker ang sisingilin kapag hindi po nakakabayad itong si borrower. So yan po yung magiging parang downside nito compared doon sa mga loans ng mga PLIs at maging sa GSIS, itong Provident Loan. Pero for as long as smooth and maganda naman yung takbo at malayo pa naman yung pag-resign o pag-retire ng personnel at in good health naman siya at hindi siya mamamatay. So napaka magandang loan po itong Provident Loan dahil talagang nakakatipid si borrower mula sa mga interest at iba pa mga charges, hindi po kagaya ng mga loans sa mga private lending institution at maging sa mga government financing institutions. So ang Provident Loan mga kamaster ay hindi lamang po ito available doon sa mga areas na tinamaan ng Typhoon Ulysses, kundi ito rin ay available sa lahat ng mga division offices ng DepEd sa buong bansa. In fact, sa division po namin ay marami na nakaka-avail nitong DepEd Provident Loan. At priority din kasi sa deduction ng salary itong DepEd Provident Loan. Mas prioritize pa po siya kaysa doon sa GSIS deductions kasi nga DepEd fund naman po ang Provident Loan. So parang mula sa charges ng DepEd na pinapautang sa mga personnel ng DepEd. Kaya expected na talagang mababa yung interest rate at wala pang mga service charge at iba pang hidden charges kapag kayo po ay nag-apply dito sa Provident Loan. So maaari po kayo magtanong sa inyong division office kung paano po kayo makaka-apply ng Provident Loan ng DepEd na upang kayo po ay makakatipid sa inyong interest at iba pang charges ng inyong loan. Pero kinakailangan pa rin na masatisfy yung at least 5,000 na net take home pay pagkatapos po mag-reflect ang inyong monthly amortization ng Provident Loan. So kagaya pa rin ito ng ibang APDS loans na dadaan sa verifier at approval ng maybe SDS or RD or ARD bago po ma-release ang inyong loan. So I guess yun po ang mga basic na impormasyon tungkol sa DepEd Provident Loan na kailangan po ninyo malaman nang sa ganun ay kayo po ay magka-interest na mag-apply sa loan na ito na ino-offer mismo ng DepEd para sa mga personnel nito na gusto makakatipid sa interest at iba pang charges sa kanilang loan. So hanggang sa susunod na naman na episode dito sa ating YouTube channel. Keep safe everyone. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganon ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito
At don't forget to subscribe. Nang sa ganun ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is Master_Jet. At i-follow na rin ang ating Instagram account, that is Master_Jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat.